Alright, at nagbabalik tayo sa ating programang Mabuhay Philippines Live na live tayo dito sa ating studio sa Margo TV. At ngayong araw naman may mapalad tayo at kasama natin ang first nominee ng ang bumbero ng Pilipinas Party List or ABP Party List. Walang iba kundi si Mama Astra Pimentel Naik. Magandang umaga po, ma'am. Good morning sa lahat ng Lapit po tayo konti. Ayan, sorry. Good morning sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig dito sa Margo TV sa Mabuhay Philippines. Ayun, Astravel. Yes, Astravel. Yan ba yung complete name nyo? Complete name ko po, Astravel. Kasi astronauts travel. Oo nga, mahilig kayo mag-travel. Pero ngayon, kayo po ay kinatawan ng ABP Party List. Mga bumbero ito, no? Rescue volunteers, firefighters, and calamity responders. So lahat ng mga involved sa mga pagresponde sa kahit anong uri ng kalamidad at sakuna, nandyan po ang ating ABP Party List. Ayun, at ito talagang napapabayaan din itong sektor na to, no? Tama. Anong programa naman natin, plataforma sakaling tayo ay maluklok sa ating pwesto sa Kongreso? Ay nako, napakarami po ng ating mga programa, Sir Benedict. Unang-una na po, siguro batiin ko din muna ang ating mga kasamahan sa ABP Party List, yung aking second nominee na si Arnold Omandap at saka yung third nominee namin na si Brad Chung. Ayan, so all over the Philippines po tayo. And sa mga programa ho natin, alam nyo, ito yung isa sa mga sad realities sa atin, sa pamahalaan natin, na meron tayong mga sektor na talaga namang tunay na nakakaligtaan, no? Like for example, itong ang ating mga bombero at ang ating mga rescue volunteers, napakarami sa buong Pilipinas, Benedict, na kung tutuusin, sila pa ang mas marami kaysa sa mga sahuran at nakapaloob sa gobyerno. Only 15% of our responders actually are employed by the government and 85% are from the volunteers. And dahil dito, nakita natin na wala ni isang batas na nangangalaga sa ating mga volunteers sa buong Pilipinas. Kaya nga po nabuo itong ABP Party List way back in 2019 and 2020, no? Dahil kahit dekada na ang existence, mas matagal pa kesa sa Bureau of Fire. Actually, ang existence ng ating mga volunteers, hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang yun, Benedict, isa sa mga sinusulong natin is the advancement and modernization of our calamity response in the Philippines. Napakahalaga niyan. Oo. Dito lamang sa Metro Manila, alam natin, no, halos araw-araw may sunog. Kaya nga. Nakakalungkot, no, na sa dami ng mga nangyayari na mga kalamidad na dito, lalo lang sa Metro Manila, because of the congestion both in population and business, kasi masyadong nakasentro dito sa Manila. Pag tumingin ka sa mga daan, simpleng fire hydrant, hindi kumpleto ang ating bansa dyan. So, sobrang dami actually ng mga concerns na kailangan nating pagtuunan. And yung ating mga volunteers po, pagka sila ay namatay o kaya na merong nangyari, wala man lamang insurance except those na binibigay ng kanilang mga brigada at galing ito sa kanilang bulsa, no? Sa ating mga volunteers. At ito yung ating adhikain, Benedict, na kailangan yung ating mga volunteers ay bigyan natin ng tamang pansin at kaukulan ng pansin kasi 24/7 lagi silang handa. Totoo yan, and it's about time na talaga mapagtunan naman natin ng pansin yung kanilang mga benepisyo rin. Yes, tama yun. Kasi sa pag-iikot nga natin sa lahat ng ating mga, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan, I have been a volunteer ever since I was in college. No? Hindi man bilang bombero, but as a rescue volunteer, no? College pa tayo. Naging rescue volunteer din kayo? Oo, dahil nakipag-tie up tayo with
Red Cross, ganyan po, no? Kasi sa dami ng dinadanas ng Pilipinas, we are a very calamity-prone country. Alam natin to, baha, bagyo, earthquakes, no? Nakita natin na talagang sobrang kulang ng kagamitan. In fact, meron pa tayong mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala po sila. Talaga? Yes. Sa mga barangay. Lalo na sa mga probinsya siguro, no? Yes, sa mga probinsya, di ba? And kulang na kulang. Kaya nga lumobo ang volunteers even here in Metro Manila dahil nakita ng ating mga businessmen na kulang sa sa kailangan dagdagan naman pa talaga yan, no? Para mas mabilis ang tugon, ika nga, di ba? Totoo. Yan. At alam niyo po mga kababayan, nakakatuwa at ang ABP party list, ang Bombero party list. Ang Bombero ng Pilipinas party list ay isa sa nangunguna sa survey ngayon. Anong latest, Mama Astravel? Pwede natin ibahagi sa ating mga kababayan. Thank you very much sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta at naririnig ang ating boses. Yes. At lumalakas, lumalakas. Nung nakaraan po, number 14 in Tangere. Ngayon, number 12 in Okta. Dati 24 to 25. Ngayon naman ay 18 to 19 ang ating ranking. Baka sa susunod, top 10 na kayo. Nasa top 10 na or top 5. Dasal lamang natin kasi totoo naman po ang ating advocacy sektor. At saka yung sektor natin, really, the party list system has been created to address the marginalized sector. At alam natin na itong mga volunteers natin. Alam mo, ano nga ako, Benedict, kasi meron tayong mga kasamahan na mga volunteers na 50 years nang nagsiservisyo. Tapos, ay, alam mo yon, they are just in the tent na nagbabantay at nag-aabang, naka-duty para anytime na may tatawag na may sunog, ay makakapag-responde sila. So, even here in Metro Manila, a centralized response system natin, medyo marami pang kailangang i-improve. And ito yung natin, at lalong-lalo na yung modernization, naiinggit nga ako sa Davao City, yung kanilang 911 response na sobrang napakaganda. Kaya saludo ako sa ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte when it comes to calamity response in Davao City. Sinimulan na niya ito noong siya ay nakaupo. And we are hoping that we will address this, no? Kasi ika nga, meron pa nga tayong challenge dito sa Metro Manila, especially yung the risk of the big one. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Nakabang lang eh. Oo, di ba? Di natin alam kung kailan na darating di ba? Totoo. And isa pa sa mga sobrang dami ng pangangailangan actually ng natin sa pag-responde. Pagdating sa equipment, ma'am. Yun, isa yan sa equipment. Sabi ko nga, whenever I speak, hindi. Kasi isa sa mga natin, isa sa mga advokasya natin na gusto nating marating, Benedict, is at least magkaroon man lang ng one responder per family. Alam nyo, hindi dapat na naghihintay tayo kung kailan dumadating ang ambulansya. Every family, alam natin yung limitation din ng ating pamahalaan with 115 million Filipino people, no? Tingnan mo, and there are only 56,000 firefighters. Hindi mo pwedeng maibilang din pati yung mga nasa hospital at kasi meron na yan silang nakatutok na mga trabaho everyday, merong nagkakasakit. So only a little percentage ng ating sa mga hospital natin ang talagang pwedeng madideploy when there are calamities, no? And saludo sa mga bumbero dahil sila yung may pinakamataas na antas na uri ng training para sa pagresponde. So, mula sa ultimong pusa o aso na kailangang i-rescue mo, nandyan sila, to the car accidents na may possibility na lumiyab yung sasakyan, hanggang sa malakihang sunog. Marami tayong mga kasamahan, in fact, na nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makapagsalba ng ibang tao. Totoo yan, ma'am. At buti naman at merong mga katulad nyo na kinatawan ng mga
bumbero, ng mga rescuers, dahil wala pa yatang ano, di ba, sa ngayon? Wala pang Nakaupo sa nakaupo. Kongreso eh. Yes po. At saka tingnan niyo mga kababayan, kahit dito sa atin, 'di ba, pag nagkaroon ng baha, kulang Anumang tayo sakuna. sa kulang tayo sa Mga boats. equipment, yung mga Mga pang-rescue. yan, 'di ba? Mga rubber boats. Yes. Wala tayo masyadong sea and air ambulance. Malayo tayo kumpara sa ibang bansa, di ba? Mga helicopters, di ba? Oo, ang problema nga natin, tayo ay very prone sa lahat ng uri ng kalamidad and we are not prepared. Yun nga. Halimbawa sa isang gusali, magkaroon ng sunog, di ba? Meron ba tayong helicopter dyan na kukuha sa mga tao, di ba? Nasa taas sila, nasusunog yung gitna ng building, di ba? Sa ibang bansa, ganun, di ba? Ang bilis na responde. Totoo. Kaya nga mga kababayan, ang slogan namin dito sa sa ABP Party List 134 sa inyong mga balota ay handa at ligtas na Pilipinas. Hindi naman natin mape-perfect ito, no? Kasi there is always room for improvement. At ngayon, hindi lang room ang kailangan natin, parang bahay for improvement. Kasi sobrang laki po ng kakulangan dahil nga walang nakatuon ng pansin. And syempre, kami na mga volunteers na nasa front line, nakikita namin kung ano yung mga nangyayari sa ground. Kaya nga. Ito yung kailangan natin. In fact, wala tayo ditong kulang tayo sa academy. Isa yan sa mga agenda natin, no, na magkaroon tayo ng Fire and Rescue Academy in the Philippines. Yun ang isa sa plano rin nyo. Yes, maganda. Oo, di ba? Kasi yung ating mga firefighters, if they want to do advanced training, kailangan pa nilang pumunta sa ibang bansa. And iba ang training doon kasi iba naman ang environment ng mga doon. Wala naman silang mga shanties, wala silang mga kagaya sa atin na sobrang dikit-dikit ng bahay. Yung ibang mga bansa na pinupuntahan natin for training, hindi kasama sa challenge nila yung buhol-buhol na mga electric wires, di ba? And having been a former Undersecretary of Department of Energy, isa ito sa tinitingnan natin na kaakibat sa ating pag-modernize sa ating calamity response ay dapat ma-modernize din na natin ang ating environment. Kasama na nga dito yung provision of fire hydrants, no, sa lahat ng kanto kung pwede pa. Ito isang din to, no, hindi ko alam kung paanong anuhin na yung ating Department of Public Works and Highways, kasi kapag sila ay nagtatrabaho sa kanilang improvement ng mga daan, kung minsan na nawawala sa kanilang ng mga nagtatrabaho na may fire hydrant ang nangyayari, natatapakan o nasisira, hindi naman napapalitan. So ito ay dapat holistic ang approach natin sa mga improvement na ginagawa natin, yung development. So infrastructure wise, yung planning natin sa ating mapping natin sa ating lugar kung saan dapat merong mga fire hydrants, kasi especially pagka dikit-dikit na yung mga bahay, highly urbanized, dapat yung provision mo sa is enough para magresponde sa panahon ng may sunog o kaya kalamidad. Yung awareness na yung fire hydrants, di ba, hindi dapat matakpan ng mga sasakyan, di ba? Yes. Madalas may makikita ka dyan na naharangan ng kotse, ng ginagawang parkingan. Nasa harap ng batas na hindi pwedeng di ba? Kaya nga importante kasama sa ating sinusulong yung education natin, community education. Isa sa mga natin, mga challenges in the past, buti naman na medyo na-improve na ito ngayon, no, na kung minsan may mga nasusunugan na nang aagaw pa sa ating mga bumbero ng post. Kasi alam mo, kabisado nila kung anong dapat nilang gawin. Dahil gustong unahin yung kanilang bahay, di ba? Alam nyo, yung ating mga firefighters ay meron yung training kung alin ang dapat nilang unahin when it comes to sa sunog, no? At saka mga eksperto yan, talagang nag-aral kung ano ang dapat apulahin o anong unang dapat
lagyan ng tubig, Oo. di ba? Kumbaga, yun yung isang there's a TikTok post Kaya na nga. natuwa naman ako kasi sabi na noon at ngayon. Noon, kapag may sunog, lahat ng mga kababayan, ang unang kinukuha, naghahanap ng balde para makatulong na makapag-apula ng Mapulay ng apoy. sunog. Ngayon, ang pinakaunang kinukuha, cellphone para magmarites. At Yun ang ako ang problema. una sa balita. Sa totoo lang, minsan na-experience ko yan sa lugar namin Nagkaroon ng sunog, alam mo ang mga tao, nakatulala, pinapanood lang. Oo. Yun ang nakakatakot. Dapat gumawa ng paraan, di ba? Kung may fire extinguisher, kunin yung yung fire extinguisher at apulay ng sunog. Yung iba hindi manunood lang talaga, parang na-shock. Hindi alam ang gagawin. Totoo, Meron diba? pa nga dyan, nasusunog yung isang lugar, may bombero dumating, gawin yung yung hose. Yung iba kasi, inuuna yung mga nasa paligid. Ang purpose noon para hindi mas lumawak, lumala yung yung sunog. Hindi kasi alam ng mga kababayan natin yun Kasi ako, naka-attend na rin ako ng mga seminar ng mga ganyan, kaya naintindihan din natin kung bakit inuuna rin ng ibang mga bombero yung mga nasa paligid. Di ba? Kasi madaling kumalat kapag hindi mo babasahin yung ibang nasa paligid. Yung ganun pala yun, naman. Yes, totoo. Tama yun. Kasi hindi po pwede na prevention ka muna bago kumalat yung ang masakit kasi sa sunog, Benedict, no? Opo. Kasi unlike baha or lindol, yes. Diba? Kasi yung mga kagamitan mo, pwede mong malabhan after the baha. Kaya nga. Ang sunog as in wala lahat, 'di ba? Magiging wala kang matitira talaga So sobrang ito na challenge ito, yes. No? And at saka yung isa yung thinking ng mga kababayan natin na binabasa, halimbawa yung nasa paligid, isipin nila ay binayaran ni ganyan ng Chinese, ng kaya inuuna yan, hindi pa nasusunog, binabasa na. Di ba may mga ganun din thinking ibang kababayan natin? Actually, dapat nga magpasalamat tayo sa mga Filipino-Chinese kasi sila yung mga pioneers ng volunteer works in the Philippines, no, na dahil nga dyan sa challenge na yan, nagkaroon sila ng kaigihan na magbuo ng kanilang fire brigade na nagpapa-affiliate with our Bureau of Fire and Protection kasi nga matulungan dahil nga sa kakulangan ng kagamitan ng ating pamahalaan. And yun na nga yung natin, prevention is always better than cure, 'di ba? Kaya ang natin, kailangan ang ating mga kababayan aware, matalas ang pag-iisip. Importante awareness talaga. Simpleng kandila na iniwanan mo, nagiging cause na yan ng sunog. Iniwanan mo yung kandila, pinatungan mo sa kahoy, 'di ba? Makatulog ka, syempre maring pagmulan nyo ng sunog. Yung brownout, tapos nagsindi ka ng kandila, tapos hindi mo naman nilagay sa isang matibay metal or glass. Oo, metal or glass. Tinatong mo lang sa tapos nakatulog ka na, naiwanan yun, wala na, sunog na, diba? Kaya community education is very important at yun na ginagawa po natin. Libre naman po ang training na ibinibigay ng may training kayong binibigay? Yes. Saan po pwede makipag-ugnayan? Anywhere po, makipag-ugnayan na lang. Meron kaming Facebook page at meron kaming website. Yung Facebook po namin kasi mahilig naman sa Facebook ang ating mga kababayan. ABP, ang Bombero ng Pilipinas, with a blue logo. Yun po yung ating and pag gusto po nila ng training, nagpapadala po tayo sa mga communities. Sa mga communities, even sa mga schools. Kasi naniniwala tayo na mas dapat handa ang mga kabataan. Kasi sino ba ang naiiwan kadalasan? Or nasa school, diba? Ang mga bata, ang mga matatanda, mga senior citizen na they are helpless. And unless they have the right training at kaalaman, simple life survival skills, no? Dapat maituro natin paano mag-administer ng pag-resuscitate ng di ba? Simpleng pag-resuscitate. Mga simpleng ganun lamang. Pag-cure ng sugat. First aid. Di ba? Ito ay kailangang malaman ng ating mga kababayan. Sabi ko nga kanina, di ba, we are aiming that at least one rescuer per family ay magkaroon ng basic life support training. All right. Nako, napakahalaga niyan.
talagang dapat mas maunawaan at maintindihan ng ating mga kababayan yung mga ganyan na kung paano makakatulong Yes. sa oras ng sakuna, di ba? Kasi ang ating pagbabayanihan, ayan talaga ang isa sa mga susi, no? Totoo yan. When there are professional trained rescuers and firefighters, huwag niyong pakialaman, pero pwede kayong tumulong. Huwag cellphone kaagad. Tama. If there's a way that you can help, may balde kayo, meron kayong planggana na malagyan ng tubig para kilos agad. Kilos agad. Kasi yun ang importante, no, na maging aware. Pero ang request din natin sa ating mga kababayan na napakahalaga noong nakikita mo yung iyong kapaligiran. Yes. Simpleng paglilinis sa ating mga kapaligiran na hindi siya fire hazard yung ating bahay. Okay. Madali natin gawin. Like for example, huwag kang magtabi ng mga bagay na madaling magliyab ang apoy sa mga kortina, sa mga sigarilyo, yung upos natin ng sigarilyo, napakahalaga na alam natin kung saan natin dapat tinatapon at sinisigurado na napatay ang ating sigarilyo. Kasi may mga cases tayo na simpleng sigarilyo lamang ay nag-create na sunog na. Oo, natupok ang isang bloke ng bahay dahil lamang sa ganyang mga problema. And yung mga kababayan natin, importante din po na chine-check natin lagi yung ating mga wiring sa ating bahay kung nakagat na ba ito ng daga, di ba? Kailangan isaayos na. Yes po. Okay. Talaga kailangan na patignan-tignan natin sa ating mga electricians yung mga wiring, lalo na sobrang tatagal na, di ba? Importante 'yun diyan din nagsisimula ang sunog, di ba? Especially ang challenge natin dito sa Metro Manila kasi yun nga yung nagbubuhol-buhol ang ating mga wires. And it will take a lot of effort and time and resources para sa ating pamahalaan na maiayos ito, na hindi talaga dapat marami pang nag-jumper dyan. Alam mo yun. And yung responsible citizenship, importante ito, no, na maging tayo kaakibat ng ating pamahalaan para maiwasan ang sakuna sa ating lipunan. Ayun. Kamusta naman ang inyong paglilibot sa iba't ibang panig ng ating bansa? May mga consultations din kayo na isinasagawa o dialogues? Yes, meron. Kasi yan naman ang pinaka-importante. You get from the people the real issues and the problems na gusto nilang ma-address. No? Kaya nga nalalaman natin na itong mga ganito, wala pa pala to silang ambulansya. Marami po tayong mga barangay na wala pang ambulansya. And one fire truck actually in one municipality is very much lacking, no? Tapos meron pang mga munisipyo na walang fire truck, and even yung simpleng fire extinguisher sa isang barangay, ang isang fire extinguisher is not also enough, no? Kasi pag nagliyab ng sunog, ilan lang ba yung laman ng isang fire extinguisher? Ano lang yung maaapulan yan? Simpleng lamang, di ba? But ito yung natin na nasa batas naman yan, no, na dapat even sa kung ilan dapat ang fire extinguishers. And sad to say na kung minsan hindi na rin yan check kung compliant ba ang lahat ng ating mga buildings. Even ang ating response, kasi yung building code natin hindi pa ready marami na tayong skyscraper dito sa Metro Manila, pero yung ating building code ay hindi pa rin yan naaayos. So ito yung mga kailangan nating ayusin at i-improve, and through legislation, we are hoping na makatulong tayo para maihanda ang ating bansa sa isang ligtas na komunidad. Totoo yan. Sana marami ring mga fire extinguishers yung ating mga iba't ibang komunidad, di ba? Kasi first aid kit. Katulad sa amin sa isang lugar namin, meron kami at least 3 na fire extinguisher. Saka yung kaalaman ng ating mga kababayan, kasi madalas nga sa yung paglilibot namin sa mga forum natin, pag nagtanong ka man lang ng simpleng sino dito ang may Band-Aid o kaya merong betadine sa bahay,
10 to 30% lamang ang nagtataas. That means kulang sa kaalaman na these are basic things. Mas may nagagamit pa pang sigarilyo kaysa maglagay ka ng first aid bag mo sa bahay. And isa pa sa lagi kong tinatanong, Benedict, sino dito ang merong pito sa kanyang bag? And yun, importante rin yun. Napaka-importante because ang pito is a lifesaver. Yes, kapag naipit ka, kasi kaysa magsisigaw ka ng help, di ba? Mas mabilis pito mas mabilis po ang pito at saka mas malawak ang nararating ng pag-call ng attention. So, ito ay mga bagay na simple lamang na mga kaalaman na pwede nating ma-share sa ating mga kababayan ay maging handa po sila. Okay, final message po ma'am para sa ating mga kababayan again. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood dito sa Mabuhay Philippines at tunay nga po na mabuhay tayong mga Pilipino at sa ating pagsasama-sama at pagdudugtong ng ating mga puso at pagbabayanihan natin para sa pagligtas ng ating lipunan ay kanyang tunay na nasa ating puso nga po. So para sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025, huwag niyo pong kalimutan, suportahan, isa lang po ang binoboto sa party list at ako ay nagnanais po na maikonsidera ninyo na iboto ang 134 ABP party list. Ito po ang inyong lingkod, si Astra Pimentel Naik. Maraming salamat po, Madam Astra Pimentel Naik. Isa pong karangalan na makapiling namin kayo dito sa aming palatuntunan. Thank you, Benedict, for inviting me. You're welcome, ma'am. Alright, at dyan po nagtatapos ang ating edisyon ng Mabuhay Philippines at magkita-kita tayo sa susunod na Wednesday sa ganitong oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.